Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag tumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tumangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Thank God it's Friday, September 26. Pero grabe ang hangin subong kag ang galom sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Alin gina sa agas ta subong alas 8:30 daw wala gid sang Situto gato. wala ka sa makita kay puro galom nga maitom. Kagamat-amat nga nagabaskog ang hangin diri sa may Iloilo City. Bangod sa bagyong upong. Actually Iloilo City wala gani madala sa signal number 1. Ang kalabanan sa mga areas nga may ara sing storm signal, Northern Iloilo, nga mga kabanwahanan, particular sa 5th District. Signal number 2 gani dito ya. Panglakat, matakugang. Ibalawang taon ang pinakaulihi nga mga situation kag mga updates sa pila ka mga areas, especially diri sa may Western Visayas. Isubong gid mismo naga-binagyo ti naglandfall na si Bagyong Upong sa area sang ngunit magsala Samar, Bicol Region, Siling sang Southern Luzon, Central Luzon ang muning ruta niya. Pero Western Visayas kiti lapit man lang kita di ang pakpak sang bagyo ay nabot pa di sa aton. inday. Makuha kita karon sa pila ka mga impormasyon no sa nagkalain-lain nga mga probinsya sa mga update. Apalay. Of course, diri sa syudad sa Iloilo, suspendido ang klase sa tanan nga level, pati opisina sa gobyerno. Kansela nyo anay mga transaksyon nyo, kundi lang tama ka importante. Kay wala di sang opisina, no? Diri sa may syudad sa Iloilo, kasunod sang deklarasyon man Malapo sila na. sa executive order na ginpapanaog kagabi ni Mayor Rice Atriñas. Kaigan. Ang himuon naton tutok sa mga balita, informasyon, weather bulletin, mga advisories, alerto sa especially sa mga flood prone areas, mga landslide prone areas. Away. Aton nga OCD, RDRRMC naga-inganyo sa pumuluyo ang mga inalerto kung hambalon gumo nga mag-backwet, hindi na magpakatig-apa. Tuman dayon sa aton sini nga otoridad Ako sa imo. para nga mabutang kita sa safe ang aton sini nga sitwasyon. Ag hindi makompormiso ang aton sini nga kabuhi. Paida ang mga kagamitan. Mukha gayon. Mabalikan mo na ya tapos baha kagulan pero tuon kabuhi madula amo gina ang masubo. Subo nga mga tiniyon ko awon ta update na sa Negros Occidental kay may mga areas dito nga ginabaha-baha na. May mga landslide man dito nga mild landslide nga natabo. Nagano sitwasyon dito sa may mga lugar malapit sa palibot sang Bulkan Kanlaon. Iti magulan ang daludo na blang mga lutak, abo, lahar halin sa bulkan.
nagtinir na sa waterways halin sa mabaw bukid. Kung mag-ulan todo, dalod niya na sa idalom. Kag magbara dito, kag magtugas ang baha, kag masupunan ang mga lagyan sang tubig. Waunta sa detalye sa mga balita ni JP Herbas. JP, good morning. Jen, good morning. Kaangay sa sitwasyon diri sa Panay, hindi man basta-basta ang nangin epekto sang habagat naging pabaskog sang bagyong upong dito sa Negros Occidental. Impact, Jen, hindi malabyan kaina ang kabagdaan biak na Bato Road sa Castiliana, Negros Occidental, and we assume as we speak right now, amo pa ni sa gihapon ang sitwasyon sa digman sa Facebook Live sa isa ka mga opisyal dito sa barangay Biak na Bato. Sunod sa Castiliana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, inibangod sa liwat na pag-awas dyan sa tubig kag volcanic debris sa Tamburong Creek sa barangay Biak na Bato. Ang nasamit na dalan dyan ang ginagamit kuntani sa mga biyahero nga magapadulong sa syudad sang Kanlaon sakop sang Negros Oriental. Abiso sa Castiliana ka MDRMO, likawan anay ang paglabay sa area samtang wala pa natapos ang ginahiwat ka clearing operation sa lugar. Samtang bilang alternatibo ang mga motorista, ginpanugyan nga magamit sa dalan sa Moises Padilla. Mangkot pa natin dyan kung may mga evacuees na sa ila sini iya nga banwa, kaya according sa ila sini nga MDRMO head, ginabanta 200 ka pamilya sa barangay Biak na Bato ang apektado karon sang sining malain nga paniempo nga dala sang habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Upong. Samtang dyan sa kabilugan sa probinsya sang Negros Occidental, ginpasaka na sang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang red alert status ng Emergency Operations Center sang ila sini nga probinsya. Ini bilang pagpanghanda man sa posibleng nga mga epekto sang habagat kag kadungan sini nagapahanumdom ang PDRMC sa Marigrense ilabi na ang nagapuyo sa mga area nga masaming apektado sang pagbaha kag pagkatipag sang duta nga manginhanda kag regular nga i-monitor ang mga ginapagawa nga weather advisory. Sanggin pamangkot naton kung pila ba na ang mga suscepted nga mga area for landslide and flood prone. Mayara dyan sa 138 gid ka barangay kan sa 18 ka banwa kan syudad sa Negros Occidental ang posible nga maka-experience sang pagbaha kag landslide sa digman sa report kakin palabot sang DNR Mines and Geosciences Bureau o kun sang MGB. Samtang kagabi pa lang dyan, mayara na sang 8 ka lokal nga panguluhan sa nasambit nga probinsya ang nag-anunsyo sang suspensyon sang trabaho sa mga opisina sang gobyerno katik automatic dyan. Ang Negros Occidental canceled na ang ila sing klase subong adlaw pero subject based sa discretion sa mga LGU ang suspension sang trabaho. So lakip dyan sa mga kumpirmado na nga patuman sa work suspension ang Cadiz City, Calatrava, Kawayan, Hinigaran, Hinubaan, Carlota City, Murcia, kag Silay City. Kag kaina sang aga dyan, may mga dugang mga LGU, lakip na diri ang Bacolod City nga nag-anunsyo sang work suspension. Hindi naman dyan sakop sang work suspension ang mga opisina may katungdanan sa Ikanglawas, Disaster Risk Reduction and Management, Peace and Order, kag iban pa nga labing importante nga serbisyo. Samtang sa San Carlos dyan, may mga na-stranded na pasahero, 42 tanan ka pasahero ang ginpanagtagaan sang quick response team sang ining mga ready to eat food o kunang RTEF. Agud nga masigurado nga samtang nagahulat sila sang ilaliwat nga pagbiyahe kag pag-ayos ang tiyempo, may makaon o kung may access sa pagkaon ang mga apektado nga pasahero. Jen? Do kadanlog ito jud kitaan ko sa video to sa may Castiliana. Do kadanlog gid sang lutak to nga nagtabon sa karsada, no? Yes, Jen, o malapuyot gid kung So but silingon sa to jeep ang Castiliana lapit ni sa Kanlaon. So may posibilidad nga ini kuan pa ni ang mga halin pa ni sa bulkan ng iban. ang bagay ina sang ila sini nga MDRMO head Jen, ang iban nga mga ginailig karon ang last year pa na actually mga abo kumbaga kung mga or kung volcanic debris sang vulkan pero bangod sang daludo sang tubig do subong lang ginakapanawag actually Jen ginhawan na ini ang ning Tamburong Creek nga na-mention na Pero natabunan mo ni sa una. Oo, muning natabunan. Pero ang provincial government nag-clearing operation na ini sa nagdigan ng may inadlaw. Pero sad to say, bangod sang volume sa mga natipon nga volcanic debris,
hindi gid basta-basta nga mabalik sa regular no nga flow sa nga iniiyang suba. So ang aton sining tubig baha nagapangita gid sa nga alagyan rason ko nga imbes sa daan sining ruta nagaliko ini sa mga kabanayan rason man sa pagbaha sa mga nasambit iyang residente. Madamo salamat, Jeff, sa imo sining mga balita nagikan sa Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni JP Herbas sa pila ka mga areas dito sa may area sa nga Negros Occidental. Bauti budlay man dito kay balaan taman nga damo da balahaan nga area sa Negros. Pero masakit kay tikong ang palibot sa bulkan da. Siyempre hasta subong gani ang bulkan gisaga patabo ga buru buka kaya gawa ga aso pa na sa nagliligat sige ang release da sang mga gases at the same time mga material sa sulod sang bulkan iba nagtiner na guro sa alagyan sang tubig mga kanal dira ti dalo do sang tubig dan tamak baskog dalo nya ginis dalom ay gintuwan do da picture sa imo pa dito gani sa may barangay Igbarawan Patnongon Antique amo man sitwasyon no wala to bulkan sa Antique pero ang lutak dara sa ginpagawa nga picture litrato nagikan sa municipality of Patnongon grabe ang daludo sang lutak no dira sa may area sang barangay Igbarawan Patnongon Antique sa mga motorista nga mag-aagi sa Antique alerto ka mo dira no ang ining area sa barangay Igbarawan may litrato da gani oh may auto nga may kotse nga na stranded posible ginbuligan sang backhoe nga mapatabok mo kabudlay sang sitwasyon ni karon kung gulpi magdalo do ang tubig no so ang iban sini nga mga detalye baloon ta karon kung ano ni na rescue gid man ni ang salakyan nga ni kay pila pa ka mga areas sa probinsya sang Antique ang imong nasupat malapor sila na ang dugan ko inday kay gali na yeah inday bisan luspot lang ng balay basta wala lang sang away pangabuhita mataw. Tumalon taman dugay-dugay sitwasyon sa probinsya sang Antique kay balanta damo banda sang mga lugar mataas nga lugar landslide prone ang mga karsada dira sa may Antique binabantayan ning sa aton sinong mga kauturan especially nagapuli damo mga naga-travel from Katiklan, Boracay, Gabaya, Antique na sila. Di daw nadalaman tong pila ka mga banwa sa probinsya sang Antique sa storm signal ni Upong. Ibaloon ta sa pinakaulihing nga mga updates gikan kay Hope Torchente. Hope, good morning. Good morning, Jen. Naka-eksperyensya sa brownout o kung unscheduled power interruption sugod 6:15 sang aga sini nga Biyernes no September 26 ang pila ka mga lugar sa probinsya sang Antique matapos nga maapektuhan ang 69 kV transmission line sang NGCP halin sa Nabas Aklan padulong sa Kulasi tubtub Bugasong sa probinsya sang Antique. Bangod sini Jen no apektado ang Kulasi kag Bugasong substations sang Antique Electric Cooperative. Ini ang ginpagwa man no, nga advisory sang Anteco. Suno sa PDRRMO Jen apektado ang mga banwa sang Sebaste padulong sa Bugasong lakip na ang Kulasi, Tibiao, Barbasa, Lawaan, Valderrama. Kagiban pa nga mga kabaranggayan sa banwa sang Patnongon. So naibaluan no nga nakasaka sa tropical cyclone wind signal number 1 kag number 2 ang pila ka mga areas no especially ang northern Antique. Meanwhile Jen no ang province of Antique particular ang PDRRMO no nagapaalinton sa mga pumuluyo especially mga commuters, mga motorista na maghinay-hinay, maghalong sa Igbarawan sa banwa sang Patnongon bangod nga one lane passable ang area kag hindi siya passable or dilian as much as possible ang mga or mga salakyan no nga manubo ang clearance. So kay ti may ara sang mud flow no reoccurrence ang mud flow sa
area sa Patnongon. Jen, hindi ini ang una nga mud flow occurrence sa Igbarawan sang nagligad nga mga binagyuhon man no nga mga nga binulan ang mud flow no na experiensyahan man dira sa may Igbarawan sa Banwa sang Patnongon. Sa ilo kita Jen no sa may province of Aklan kay ang Aklan subong ginsuspend na ang klase sa tanan nga level and also ang ilaman nga trabaho sa gobyerno probinsyal no sang Aklan provincial government wala man sila sang klase and sa karon gina-recommend din ang go bag ni Governor Jose Enrique Miraflores kung sa diin ang bag nga ini no dapat nila dalon as much as possible bawat miyembro sang pamilya may ara sang go bag nga dalon nila sa tion sang evacuation ang unod no sang go bag nga ini Jen lakip diri ang cellphone, first aid kit, ang coat, hygiene kits, mga pito, importante nga mga dokumento, power bank, mainom nga mga tubig, ang pagkaon, flashlight, radyo, kag mga battery. So ini ang pahanumdom sang gobernador mismo no sang probinsya sang Aklan. Meanwhile, Jen, sa bahin naman niya sang Capiz, suspended ang banking operation but silingon wala sang bukas nga bangko sa bilog nga probinsya sang Capiz, hindi lang sa Rojas no but the entire province of Capiz because no nagpagwa sang resolution ang Capiz Bankers Association sa nga naga-suspend sang banking operation sa bilog nga probinsya. Ini bangod sang continuous no or sige-sige nga heavy rainfall nga dala sining tropical storm Opong. So ang resolution nga ini dogin na strengthen pa sini no ang nangin direktiba man ni Mayor Ronnie Dadivas kag sang probinsya sang Capiz kay sa Capiz Jen red alert na sila no wala sang klase sa tanan nga level and also wala man sang trabaho sa mga government offices. So kabay pa nga ay gamiton kini sa mga pumuluyo no nga makapahuway kag hindi sagad ka guwa anay no para nga malikawan naton ang anuman nga mga aksidente o kung ma-harm ka mo mga transaksyon paiway gidanay para nga safe importante nga safe kita dito sa Antique may burnout na to no importante subong samtang may supply pa kamo sa kuryente ang charge kamo da sa inyong mga power bank tanan ng mga sources flashlight radio cellphone para nga continuous ang pagbaton sa mga information naton especially sa pagmonitor ta sa bagyong Opong. Madamo salamat Hope sa imo sini nga mga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga balita ni Hope Torrichante nagikan sa probinsya sang Antique kag Aklan. Diri sa Iloilo, kita-anyo gid nga daw wala pagbag-ong galom nga makita naton kag ang santo sa pinakaulihi diri nga rainfall bulletin sa aton sini nga Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Diri sa may syudad sang Iloilo, lauman ang madamol nga ulan. Ang hangin daw medyo nagabarubaskog man siya. Pero ba hindi gid sila nga super ang tama kabaskogin no? Kay tiwalagan hindi malakip ang Iloilo City sa storm signal number 1 mga neighboring towns lang. Pero ang rain volume sang bagyong Opong tama kadako sini ang iya sini nga volume diri sa may Iloilo City. Santo sa Iloilo City Emergency Operations Center Advisory as of 8:44 AM. Red rainfall ang aton siniya nga status diri sa Iloilo City, particular da sa may SM Iloilo Diversion Road. May may rain gauge daan ni nga nga equipment ang CDR mo nga ma-measure niya ang amount of rain sa pila ka mga areas naton diri sa Iloilo City. So ari mati kamo SM Iloilo 45 mm ang ulan nga mahimo magtupa. O kung nagtupa na gani sini ang ulan dira sa may SM Iloilo pinakamadamol ginasundan sang orange rainfall aring mga areas nga yara sa orange rainfall category. Mandurriao 28 mm, Haro Health Center 24, Santa Cruz
36mm, Katilingban Molo 25, CDRRM Omain, dala na sa may Gaisano ICC 19mm, Sook Arevalo 28mm, Hibawan Norte 28, Yellow rainfall naman sa Balabaguharo 14mm rainfall. But silingon, ang ini nga mga areas na mention naton, although nga may mga parehos kita nga nag-experience sa ulan, pero ini per district ni nga monitoring sa Iloilo City Emergency Operations Center. Bantayan ang ibang pa mga advisories naton, especially kung may mga kauturan naton karon ng mga responders, mga volunteers, ang mga pumuluyo ta importante gid, especially sa mga coastal areas, mga mountain areas, landslide prone areas, flood prone areas, aligmat gid kumuda. Ang dugan ko, inday. Kaya kung diri sa city, wala ta kabalo daw medyo normal ang ulan, abin masiling ka no, pero wala ta kasiguro sa kabukiran. Hanggang gulping nga dalo dos ang tubig mo nang balantayan gid. Halin sa bukid, tikisa it will take time pa na mag-us-us diri sa aton sa Manubo nga area. May flood control project man kita diri nga tested na nga nakabulig sa Albar sa pila naton ka mga lugar kag kabanuhanan, particular diri sa may syudad sa Iloilo. Flood control project niya nga niya tested and proven na niya nga nakabenepisyo gid sa aton sining mga kauturan diri sa may syudad sa Iloilo. Kay since 2008 nagtupa ang Typhoon Frank, amo tong grabing lutak dala lawas karsada. Pero halin sa natukod din so far dako gid ang nabulig niya para nga masalbar ang pila ka mga lugar naton sa pagbaha diri sa may syudad sa Iloilo. Kung may kabaha man niya, barado drainage. Lakat, matagugam, wala taklob kag puno sang mga supon. ang imong nga supak, malapor sila na. Ang Dugang pa kag ang issue sa flood control project, subong man ginaimbestigaran tiara na. gali. Ang calamity will test sang mga infrastructures ngani nga gina-imbestigaran kag gina-question sang aton siniya pila ka mga otoridad kag mga involved sa likod sang sini nga anomalya. Amo na kasi nga kung hindi ma-reveal ang mga tago, ang mga ginatago ng mga baho kag anomalya, na nature will test sang sini nga mga proyekto nga matest gid kung ano ka strong ang kapasidad niya to handle sang amount of water, rain volume kag bisan pa baha sa sini nga mga infrastruktura. Importante stay safe kita sa albaron tanga ugalingon ta. Ibutang ba sa siguro nga sitwasyon ang aton pamilya. Muna ka importante ang pag-rely sa mga informations nga ginahatag sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga agencies ng gobyerno, partikular ang Pag-asa, OCD, mga LGUs naton ng MDRRMCs. Stay alert sa aton siniya mga kauturan. Wala na kita tiyempo dito sa aton sinipag pangalagad. Ako naging namang inyong alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.